Sa bawat barangay, may mga kwento ng pag-unlad, pakikibaka at pagbabago. Mula sa kalikasan hanggang teknolohiya, may mga isyu na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Tara, tuklasin natin ang mga isyong ito dito mismo sa ating barangay. Para maintindihan natin ang isyu ngayon, kailangan natin bumalik sa nakaraan. Kinausap namin ng matagal ng residente ng barangay. Ako nga po pala si Ginang Dioranda Montero Mendoza, na kasalukuyang naninirahan dito sa aming Barrio Palhe, Calapan, Oriental Mindoro. Ang kasalukuyan po ako ay edad 72 na po ngayon. May edad na po, matanda na. Kaya kasalukuyan po ang hanap buhay ko ay yung kaya ko lang po. May maliit po akong tindahan at pag ako'y naiinip-inip, sa amin ay naghihikap po ako sa mga nyugan. Nagiging hanap buhay ko na rin po yung magwalis, magkayas ng mga walisin, at manguha ng kaunting kahoy. Ganyan po ang naging buhay ko ngayon dahil ako nag-iisa na sa amin. Bagamat ang mga anak ko ay malalapit lang, kanya-kanya naman pong pamilya, kaya nagsusulo na rin po ako dito sa amin. Pero maayos po, maganda naman po ang aming kalagayan dito at may pagkakaisa kami dito. At sa ngayon po, ang parang nakikita kong malaking pinagbago ng panahon namin at panahon sa ngayon, nasabi ko na nga po noon, malawak ang aming palayan, gulayan, pero ngayon, nung buhat nang mawala po yun, malaki pong pinagbago. Medyo po, bagamat ang sabi nila, maunlad na itong Calapan, ayos na itong ating kapaligiran, para sa akin po, okay naman po talaga yon. Kaya lang, malaki rin po ang pinag-iba. Lahat po, bibilhin ninyo. Ngayon, hindi na po kayo pwedeng magtanim dahil hindi na po inyo ang inyong tinitirikan. Ngayon po, lahat ay bibilhin na. Kailangan po kayong talagang matutong maghanap buhay upang makamit ninyo ang gusto ninyong kailangan sa bahay. Mula sa tahimik na komunidad, unti-unti umunlad ng barangay, kasabay ng pag-unlad, may lumitaw din ang mga bagong hamon. Ang biodiversity ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng buhay, mga halaman, hayop at iba pang organismo na bumubuo sa ating kapaligiran. Kapag ito ay nasisira, naapektuhan din ang kalinisan at kalidad ng ating pamumuhay. Ako naman po ay talagang tubong palhi. Ang mga magulang ko, bagamat sila ay kung saan-saan lugar, pero dito po kami lahat naging nabuo ang pamilya ko. Lahat dito kami ipinanganak ng aming mga magulang sa lugar ng Palhe. Noon po, itong lugar na ito, gubat po. Wala kayong makikita ditong halaman ko, kundi puro po ito kahuyan, bayabasa, no? Ano-ano ang uri ng mga kahoy ang nandito. Pero bagamat ganun po, hindi naman po kami natatakot dahil yan po ang aming kinamulatan, kinagisnan, ang malawak na kakahuyan. Masaya po kami. At sa ngayon naman po, ang laki din po ng ipinagbago na ngayon. Wala na po ngayon yung mga kahoy na yan. Wala na po kayo makikita ditong mga magagandang halaman na pwede nating pagmalaki. Wala na po yung mga puno na mga naglalakihan. Ngayon po, ang makikita na lang ninyo, puro bahay. Naggagandahan bahay, naglalakihan. At ang aming pali ngayon, masasabi kong ang lugar ng pali ay malaki ng iunlad. Dahil makikita mo, bawat daan may ilaw yan, maganda na ang aming karsada, at saka parang hindi ka na matatakot na ikaw ay lumabas dahil kumpleto na po sa mga bagay na kailangan ay dapat inuumpa. Ngayon ay makikita mo na ngayon, napakaganda po ng lugar namin ngayon sa Palhe. Masaya po kaming nakakahikap kahit gabi. Mailaw po eh. Isa ito sa mga epekto ng urbanisasyon at kawalan ng mga disiplina sa pagtatapon ng mga basura. Kapag naman nawawala ang mga puno at mga halaman, mas nahihirapang huminga ang mga tao at mas mainit ang kapaligiran. Simple lang ang hakbang para makatulong. Magtanim ng puno, maglinis ang kapaligiran at itapon ang basura sa tama.
Sa ganitong paraan, maiibalik natin ang sigla ng isang barangay. Dahil sa pagbabago ng panahon at saka peste, maraming magsasaka ang nahihirapan. Kaya isang solusyon ang sinubukan ay ang paggamit ng genetically modified crops or GMO. Ayon sa pag-aaral, ang GMOs ay ang mga hayop o halaman na binago ang DNA para mapatibay sa peste o maparami ang ani. Isa sa mga halimbawa nito ay ang BT corn at golden rice. Ako po si Arely Jane Mendoza Bantulo, 34 years old. Ako po ay isang magsasaka. Nakakatulong naman po ang GMO sa ani. Pero di po namin alam kung ligtas ito sa kalusugan namin. Bagamat nakakatulong sa production, may pangamba pa rin tayo sa kaligtasan at epekto nito sa kapaligiran. Kaya kinakailangan natin ng mga impormasyon at regulasyon. Ngayon, nasa panahon na tayo ng impormasyon. Pero hindi lahat ay may pantay na akses sa teknolohiya. Dito pumapasok ang tinatawag na digital divide. Ang kakulangan sa internet, gadgets at digital skills. Ako si Edsar S. Umali, 49 years old at isang guro sa mataas na paaralan ng Bakungan High School. Mahirap ang aming naging karanasan during pandemic. When pandemic hits, maraming mga pagbabago na ganap sa educational setting ng mga bata. Nahirapan sila at lalong nahirapan kami para maabot yung kanilang kalagayan na sila ay magtuloy-tuloy ang edukasyon. But luckily, meron tayong mga technology at isa yan sa mga nakatulong sa amin, lalo na nung nagsisimula na ang tumama yung pandemic sa buong Pilipinas. Nag-close down ng mga industriya, nag-close down ang lahat halos, lalong higit ang mga paaralan. At isa sa naging malaking tulong sa amin ay ang internet. So we deliver education through modular, blended and online learning. At isa yon sa mga naging dahilan para magpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya. At isa yon sa mga nagkameron ng malaking tulong sa mga bata at sa aming mga guro. Ang kakulangan ng access sa teknolohiya ay nagiging sanhi ng mas malalim na agwat, hindi lamang sa larangan ng edukasyon, kundi sa komunikasyon at saka sa kabuhayan. Sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng maayos na koneksyon sa teknolohiya ay nagiging oportunidad sa pag-unlad. Ano yung mga natutunan nyo sa mga issue na pag-usapan natin? So, para sa akin, kapag nasisira ang kapaligiran, tayo rin nagdurusa. Tama, pero kailangan din nating tulungan yung mga magsasaka at kababayan nating naapektuhan ng pagbabago. Sa technology naman, sana magkaroon ng proyekto at programa para sa mga wala access sa internet at gadgets para pantay-pantay yung oportunidad. Ang mahalaga, sabay ang pag-unlad, pagkalinga sa kalikasan at sa mga tao. Ang barangay natin ay parang maliit na bersyon ng ating bansa. Kung magtutulungan pa tayo rito, mas masusolusyon pa natin madaming problema. Ang lahat ay sisimula sa maliit na aksyon. Pag sisimula tayo sa ating barangay, maaari ito magdulot ng malaking pagbabago sa ating barangay. Responsibilidad natin maging boses sa pagbabago. Hindi natin kailangan maging perfect. Naniniwala ako na ang pagbabago ay hindi agad-agad, pero kung magsisimula tayo kahit maliit na hakbang, malayo ang mararating. Tama, mahalaga na magsama-sama tayo upang paunlarin at pagandahin ang ating. Ang tunay na pag-unlad ay hindi lang tungkol sa teknolohiya o ani, kundi sa pagkakaisa ng tao, kalikasan at lipunan. Sa simpleng paraan, maaari natin baguhin ang kinabukasan. Ayon sa pag-aaral, ang GMOs ay ang mga hayop o halaman na binago ang DNA para mapatibay sa peste. Para sa
tama. Pero kailangan din natin tulungan yung mga kababayan natin magsasaka na naapektuhan ng pag-ulan. Sa technology naman, sana magkaroon ng mga programa na Natin ang sigla ng isang barangay. Sigla ng isang barangay, wala naman dun. Okay na yun. bagamat nakakatulong sa production.